Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pipeng. Taong 1953. Jimalalud, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos itong si Pipeng. Lumaki siya sa poder ng kanyang lolo't lola. Gawa ng bata pa lamang siya, ay iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Ayon sa lolo ni Pipeng, na kaya siya iniwan ng mga ito dahil sa meron yung mahalagang bagay na ginawa. Malabo man para sa kanya ang ganoong rason, pilit na lamang niya itong inintindi upang hindi siya gaanong mahirapan. Sa ilang taong pagiging bata ni Pipeng, dahan-dahan na siyang namumulat sa realidad ng mundo. Dahil sa istrikto ang kanyang kinamulatang pamilya, maaga pa niyang natutunan ang pagbabanat ng buto. Kapag nakita kasi siya ng kanyang lolo't lola na walang ginagawa buong maghapon, paniguradong hindi siya makakakain ng hapunan. Isang araw, merong bumisitang dalawang lalaki sa bahay nila Pipeng. Nagkataon namang wala siya noon sa bukid, kaya na may ninais niyang pakinggan ang pag-uusap ng mga ito sa kanyang mga kinikilalang magulang. May kutob kasi noon si Pipeng na ang mga taong iyon ay merong kaugnayan sa kanyang mga nawalang magulang. Habang nag-uusap ang mga ito, doon niya napagtanto na ang mga taong yon ay miyembro ng rebeldeng grupo. Meron itong ibinabalita sa kanyang mga magulang tungkol sa mga taong merong mataas na posisyon sa kanilang samahan. Maya-maya pa, biglang naantala ang pakikinig ni Pipeng nang marinig niya ang kanyang lolo na tinatawag ang kanyang pangalan. Pipeng! Pipeng! Alam kong nandyan ka. Lumapit ka rito. Wika ng matanda. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, hindi na niya nagawa pang magmaang-maangan sa kanyang mga narinig. Agad din naman siya noong pumasok, habang bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pag-aalala at pagkatakot. Siya nga pala, Pipeng. Ito ang dalawang tiyuhin mo. Narito sila para ibalita ang kalagayan ng mga magulang mo. Ngayong narinig mo na ang lahat ng aming pinag-usapan, panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan. Dagdag pa ng kanyang lolo. Kasabay ng pag-uwika nito, ay siya namang paglapit ng dalawang rebelde upang siya ay hagkan. Hindi na noon nakapalag si Pipeng sa kadahilan ng masyadong napakabilis ng mga pangyayari. Pipeng, pinapakamusta ka nga pala sa amin ng iyong ina. Huwag ka sanang magtanim ng galit sa kanila, ha? May mga bagay lang kasi silang inaasikasong labis na mahalaga. Wika ng lalaki. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, tanging pagtulo lang naman ng luha ang kanyang naging kasagutan sa lahat ng kanyang mga nalaman. Maya-maya pa, doon na siya dahan-dahang pinaupo ng mga ito upang ilahad ang lahat ng kanyang nais malaman ukol sa kanyang mga magulang. Ayon sa dalawang lalaki, na palagi din naman siyang binibisita ng kanyang ama, ngunit hindi lang ito nagpapakita. May mga bagay kasi itong iniiwasan na maaaring magdala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Dagdag pa ng lalaki na kinakailangang intindihin na muna pansamantala ni Pipeng ang mga bagay na medyo malabo pa sa kanyang isipan. Sinigurado din ng mga ito na balang araw magagawa din nilang magkita at magsama-sama. Matapos itong marinig ni Pipeng, ay halos hindi niya maisip kung ano ang mga bagay na humadlang sa kanilang pagsasama.
Ilang minuto pa ang lumipas, agad din namang umalis ang dalawa niyang tiyuhin upang bumalik na sa kutang kanilang pinagbabantayan. Sa paglipas pa ng mga araw, dinala si Pipeng ng kanyang lolo't lola sa isang kumpare nito na kayang ipaliwanag sa kanya ang lahat ng mga nangyari noong nakaraan. Hindi na kasi maatim ng kanyang lolo noon ang kanyang paulit-ulit na tanong kapag siya ay uuwi sa kanilang tahanan. Habang naglalakad silang dalawa, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa kumpare nitong nais nilang bisitahin. Pipeng, kapag nalaman mo na ang katotohanan, huwag mong tangkaing basagin ang mga kasunduan ng iyong mga magulang. Masyadong mapanganib para sa iyo at para sa amin ang paggambala sa mga natutulog na demonyo. Babala ng kanyang lolo. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, halos hindi niya pa rin maunawaan ang lahat ng sinasabi sa kanya ng matanda. Pagdating nila sa bahay ng kumpare nito, nadatnan nila itong merong ginagamot na pasyente. Lo, albularyo ba yung kumpare ninyo? Malumanay na tanong ni Pipeng. Oh, albularyo yan. Bakit? May mga kaibigan ba si lolo mong mga ordinaryo? Pabirong sagot naman ng kanyang lolo. Matapos nilang mag-usap, ninais nilang hintayin ang kumpare nito na matapos ang ginagawa nitong panggagamot. Para hindi sila maburyong sa lugar, ninais nilang mag-ikot sa pamamahay nito upang matingnan ang buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman silang tinawag ng kumpare ng kanyang lolo para papasukin. Pagpasok nila sa bahay nito, napansin agad ni Peping na nag-iisa lang pala sa buhay ang lalaking yon. Ordin, mabuti naman at napabisita ka. Ang tagal na nating hindi nagkita, no? Bungad na wika ng albularyo. Pasensya ka na, Juan. Marami lang kasi akong ginagawa eh. Tsaka alam mo naman, masyadong abala ko sa pagbabantay dito sa aking apo. Sagot naman ng lolo ni Pipeng. Matapos ang kanilang kumustahan, agad din naman nilang sinabi ang kanilang dahilan kung bakit sila pumunta sa bahay nito. Nang marinig ito ng albularyo, ninais nitong magtimpla na muna ng kape sa kadahilanang alam niyang mahaba-haba ang kanilang magiging talakayan. Alam mo, Pipeng, hanga ako sa mga magulang mo. Para sa kapayapaan ng dalawang lahi, nagawa ka nilang tiisin at lumayo sa piling mo. Alam kong galit ka sa kanila dahil sa hindi mo alam ang totoo. Ngunit, hindi ko rin naman mababago yung galit mo kapag nagawa mo nang malaman ang lahat. Wika ng albularyo. Nang mag-umpisa ng magkwento ang albularyo, maiging nakinig si Pipeng sa mga kasagutang nakukuha niya sa kwento nito. Ayon sa albularyo, na noong mga panahong ipinagbubuntis pa lamang si Pipeng ng kanyang ina, merong nagaganap sa kanilang lugar na isang digmaang hindi ordinaryo. Ang digmaang nagaganap noon ay sa pagitan ng mga albularyo at mga aswang. Marami man ang nagsakripisyo ng kanilang mga buhay sa digmaang yon, hindi ito nawala ng saysay, gawa ng nakikita ng mga magulang ni Pipeng ang resulta ng kanilang pakikipagbaka. Ang pinagmula ng digmaang yon ay ang pagbubuntis ng kanyang ina sa kanya. Nakita kasi ng mga aswang sa kalangitan ang mga senyales ukol sa pagkabuhay ng isang albularyo na susupil sa lahat ng kanilang uri.
Nang malaman nilang nagdadalang tao ang ina ni Pepeng, doon na nila inumpisahan ang kanilang pag-atake sa bata upang magawa nilang pigilan ang pagkabuhay nito. Dagdag pa ng kumpare ng kanyang lolo na hindi lang basta alamat ang tungkol sa muling pagkabuhay ng isang albularyo na merong talento pagdating sa kahit na anong uri ng kombate. Ayon din sa alamat na nabubuhay ang albularyong yon kapag sumasapit ang 100 taon ng pagkamatay nito. Alam mo, Pipeng, ramdam ko na totoo ang alamat na ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. Hindi naman kasi gagawa ng hakbang ang mga demonyong yon kung hindi sila nakakaamoy ng panganib. Wika ng kumpare ng kanyang lolo. Ha? Teka ho, kung ako nga yung kinakatakutan nila, bakit hindi nila ako ginagambala ngayong maliit pa lang ako? Tanong ni Pepeng. Hindi ka ginagambala dahil merong nakabaong ritual sa katawan mo. Malalaman mo din ang sinasabi ko kapag dumating sa puntong ikaw ay patuloy nang nagkakaroon ng kaisipan sa mundong ito. Sagot naman ng albularyo. Matapos nilang mag-usap, agad din namang ipinagpatuloy nito ang naudlot niyang kwento. Ayon sa albularyo, na sa loob ng 8 buwang ipinagdadalang tao si Pepeng, napakaraming bumisitang nilalang sa kanilang tahanan. Dumating na nga sa puntong maging ang mga engkantong itim at demonyong naninirahan sa mga sementeryo ay nakikisali na rin sa gulo. Dahil sa kinakailangan ng mga magulang ni Pepeng ng tulong noon, kaya na may nagkaisa ang lahat ng mga albularyo sa iba't ibang panig ng kanilang lugar upang sila ay protektahan. Habang patuloy silang nakikipaglaban sa pangkat ng mga aswang, nagkaroon sila ng isang kaugnayang higit pa sa magkadugo. Hindi naglaon, lahat ng mga albularyong nakipagbaka noon ay itinuring ng kalahi ng mga magulang ni Pepeng. Dagdag pa ng albularyo na hindi din basta-basta ang kanilang hinarap noong mga aswang, sa kadahilan ng eksperto din ang mga ito sa iba't ibang aral ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mahirap mang isipin pero ang lahi ng aswang na kanilang kinakalaban noon ay napapabilang sa mga nilalang na merong dugo ng mga hanagob. Kagaya ng mga hanagob, mababangis din ang mga ito. Subalit napakadali nilang magapi ng mga malalalim na aral sa kanan. Hindi din mga maharlika ang kanilang mga pinuno at kinikilala lamang ito sa kanilang lahi bilang mga gabunan. Ayon pa sa albularyo, naiisa lang din ang wangis ng mga ito at hindi sila madaling maramdaman kapag sumasapit ang umaga. May natatangi kasi silang kakayahan na kayang gayahin ang presensya ng isang ordinaryong tao sa lahat ng aspeto. Ginagawa nila ang bagay na yon upang makapagmanman sa mga taong nais nilang biktimahin pagsapit ng kadiliman. Nang maipanganak na itong si Piping, patuloy pa rin ang pagsalakay ng mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang. Marami man ang nagbantay sa sanggol. Aminado ang mga itong nahihirapan sila kahit umaga. Nang wala na silang pagpipilian, ninais ng kanyang mga magulang ang magkaroon ng isang kasunduan sa lahi ng mga aswang. Ipinangako nitong hindi sila magpapakita sa kanilang sanggol hanggang kamatayan upang maiwasan itong matuto sa kahit na anong lihim na karunungan. Bago siya ibinili ng kanyang mga magulang sa lolo't lola niya, sinigurado muna itong magiging ligtas siya sa lahat ng pagkakataon. Sa pag-alis ng kanyang mga magulang,
Tuluyan na ngang nagkaroon ng katahimikan ang kanilang baryo. Lahat ng mga albularyo noong tumulong sa kanila ay pinili ng bumalik sa kani-kanilang mga tahanan upang ipagpatuloy ang kanilang ordinaryong buhay. Sa paglipas ng mga taon, walang nangahas na makialam o pagtangkaan ang buhay ni Pipeng. Maraming nagmamasid sa kanilang nilalang, subalit hindi nang gagambala ang mga ito. Animoy nagsisilbing mga mata lamang yon ng kanilang gabunan upang masigurong hindi nagsasanay ang batang yon na maging isang antingero. Mag-iingat ka, Pipeng. Marami sila. Nasa tabi-tabi lang. Wika ng albularyo. Nang marinig ni Pipeng ang lahat ng inilahad nito, doon na niya tuluyang naunawaan ang dahilan ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Kahit papaano'y naging masaya din siya noon, gawa ng hindi siya nito iniwan dahil sa sarili lamang nilang kapakanan. Matapos ang isang mahaba-habang pag-uusap, ninais na ng maglolo na bumalik na sa kanilang tahanan. Ordin, siguro mas mainam na bukas na lang kayo umuwi. May nararamdaman kasi akong pagsimoy ng masamang hangin sa paligid. Nararamdaman ko na para bang inaabangan nila kayo sa daan. Wika ng albularyo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa amin. Baka nakakalimutan mo. Albularyo din ako kagaya mo. Sagot naman ng lolo ni Pipeng. Nang marinig ito ng kanyang kumpare, hindi na nito ipinilit ang kanyang gusto. Ninais na lamang nito na sila ay samahan upang magawa nilang umuwi ng ligtas sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay namang nakauwi ng ligtas itong sila Pipeng. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, narinig nila ang pagsiungawan ng mga aso. Ipinagsawalang bahala lamang nila ang bagay na yon, sa kadahilan ng normal lamang kung iisipin ang ganoong pangyayari. Kinaumagahan, paggising nila Pipeng, nabalitaan na lamang nila na patay na ang kumpare ng kanyang lolo. Natagpuan ito sa gitna ng talahiban, nawakwak ang dibdib at putol na ang dalawang paa. Butas na din ang ulo nito at nawawala na ang utak. Wala na din yung mga mata at meron itong ukit ng isang simbolo sa ulo na tumutukoy sa isang partikular na demonyo. Nang malaman ito ng kanyang lolo, labis-labis na lamang ang kanyang galit sa mga nilalang na pumatay sa kanyang kaibigan. Nais man nila noong makialam sa bangkay nito, mariin itong ipinagbawal ng kanyang lola. Ayon sa lola ni Pipeng, na kapag ginawa nilang silayan ang bangkay ng albularyo, isa sa kanilang dalawa ang maaaring mamatay. Hindi nila yon maaaring ipagsawalang bahala, gawa ng walang imposible sa mga nilalang na dahan-dahan ang nagpaparamdam. Nang matapos na ang pangsyam na araw ng lamay, tanging pagsindi na lamang ng kandila ang kanilang ginawa. Hindi na din sila noon gaanong nakakapagtrabaho, gawa ng marami na silang nakikitang mga taong umaaligid sa kanilang tirahan. Sa paglipas pa ng ilang buwan, naging limitado na lamang ang lupang ginagalawan nila Pipeng. Animoy lahat ng kanilang pupuntahan ay merong nakaantabay na pangkat ng mga aswang. Isang araw,
Nagkataon namang bumisita ang mga tiyuhin ni Pipeng galing bundok. Meron itong daladalang mga prutas at iba pang pagkaing ipinadala umano ng kanyang mga magulang. Pipeng, kumusta kayo rito? Tanong ng kanyang tiyuhin. Ayos lang naman kami rito, tiyo. Si Lolo na lang ho ang kausapin ninyo kasi may mga problema kaming kinakaharap ngayon eh. Sagot ni Pipeng. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglapit sa kanila ng kanyang lolo. Agad naman itong inilahad ang mga nangyari na siyang ikinagulat ng dalawa niyang tiyuhin. Nang malaman nito ang pagpaparamdam kila Pipeng ng mga aswang, pinili ng mga itong manatili sa kanilang tahanan sa loob ng 3 araw. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ninais ng kanyang tiyuhin na maglibot sa kanilang tahanan. Si Pipeng naman noon ay panay lang naman ang pagmasid sa isang maliit na siwang ng kanilang bintana. Ilang minuto lamang ang lumipas, bigla naman siyang napaatras nang meron siyang nasipat na 2 taong nakakubli sa labas ng kanilang bakuran. Hindi gumagalaw ang mga nilalang na yon at meron itong mga nanlilisik na mga mata. Maya-maya pa, bigla namang tumalon ang mga ito papasok sa kanilang bakuran. Sa pagsilay dito ng kanyang tiyuhin, agad naman nilang ikinasa ang kanilang mga armas upang maghanda sa mga susunod na mangyayari. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't merong kasunduan ng ating lahi? Sa ginagawa ninyo ngayon, nilalabag ninyo ang kapayapaang ating pinapanatili sa loob ng mahabang taon. Wika ng isa niyang tiyuhin. Kayo nag-umpisa, hindi kami. Akala nyo, hindi namin babantayan ang paglaki ng batang yan? Wala nang saysayang kasunduan magmula sa araw na ito. Wika ng isang nilalang. Nang marinig ito ng tiyuhin ni Pipeng, agad naman itong pinaputukan ng 2 aswang ng walang pagdadalawang isip. Bago pa man lumapat ang bala ng kanyang baril sa katawan ng nilalang, ay nagawa na nitong makatalon sa bubong ng bahay nila Pipeng. Matapos itong gawin ng nilalang, bigla naman itong tumalon patungo sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Nakipaglaban ang mga ito, subalit hindi nila nagawang mapangibabawan ang pinagsamang lakas ng 2 rebelde. Kahit anong gawin nilang pag-atake, hindi nila nagagawang mabasag ang baluting taglay ng mga tiyuhin ni Pipeng. Tinatawanan lamang sila nito na para bang wala silang kakayahan upang makipagsabayan sa mga ito. Nang hindi na mapigilan ng mga aswang ang kanilang nararamdamang galit, ninais nilang isagawa ang engkantasyon sa pagpapalit ng kanilang mga anyo. Nang maramdaman ito ng tiyuhin ni Pipeng, dali-dali naman silang gumawa ng paraan upang mahadlangan ang nais gawin ng 2 aswang. Nagkakamali kayo ng lahing binabangga ninyo! Wika ng isang aswang. Matapos nitong magsalita, agad naman itong tinubuan ng 4 na pakpak sa kanilang mga likuran. Biglang nagsiuslian ang mga pangil nito at humaba ng 2 pulgada ang kanilang mga kuko. Umitim din ang kanilang mga balat at nagkaroon sila ng paa na halos maihahalin tulad mo sa isang kalabaw. Matapos ang kanilang pagpapalit anyo, doon naman dahang-dahang nakiramdam ang tiyuhin ni Pipeng habang inilalabas ang kanilang mga latigo. Panay na din ang pag-usal ng mga ito sa kanilang mga suot-suot na mga medalyon. Maya-maya pa, bigla namang sumugod ang 2 nilalang sa likurang bahagi ng kanilang kinatatayuan.
Mabilisan nila itong naramdaman, kaya na may nagawa nilang makailag sa pag-ataking yon. Matapos nila itong ilagan, bigla naman nilang hinataw ang mga ito ng kanilang tabak na siyang bumaon sa likurang bahagi ng katawan ng mga aswang. Pagramdam ng mga aswang ng kanilang mga natamong sugat, bigla din naman silang nagsisisigaw habang patuloy na kumakaripas ng takbo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, ay siya namang pagpasok ng tiyuhin ni Pipeng upang siya ay kunin at dalhin patungo sa lugar na kinaroroonan ng mga tunay niyang mga magulang. Pipeng, magmadali ka. Kunin mo lahat ng gamit na iyong kinakailangan. Aalis na tayo sa lugar na to. Dalihan mo! Sigaw ng kanyang tiyuhin. Nang marinig ito ng kanyang lolo, dali-dali naman siya nitong tinulungan upang maisilid ang lahat ng kanyang mga gamit. Pipeng, mag-iingat ka ha. Sabihin mo sa mga magulang mo na ayos lang kami rito. Huwag niyo kaming alalahanin dahil kaya namin ang aming mga sarili. Magpakatatag ka, Pipeng. Ito pa lamang ang unang hakbang ng iyong paglalakbay. Wika ng kanyang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan patungo sa isang bundok na hindi pa gaanong napapasukan ng tao. Medyo may kalayuan ito sa kanilang lugar, kaya na may halos maghabol hininga ang kanyang batang pangangatawan. Nang mapansin ng kanyang tiyuhin na hindi na niya kaya pang maglakad, ay pinasan na lamang siya nito. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang malapad na daan patungong bundok. Kahit ramdam na ni Pipeng ang pagkapagod ng kanyang tiyuhin, patuloy pa rin ito sa kanilang pagbagtas ng daan. Maya-maya pa, bigla nilang naramdaman ang iilan sa mga kasamahan ng mga aswang na patuloy pa ring sumusunod sa kanila. Umuungol-ungol pa ang mga yon habang patuloy na tinatakbo ang madamong parte ng lupain. Hindi naman nagpatinag ang mga tiyuhin ni Pipeng, gawa ng alam nilang nalalapit na sila sa kutang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Bago pa man sila makaapak sa paanan ng bundok, nagawa na silang palibutan ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Nag-aangil ang mga ito at dahan-dahang naghahanda sa kanilang gagawing pagsugod. Nang wala ng pagpipilian ang tiyuhin ni Pipeng, ninais naman siya nitong ibaba upang paghandaan ang mga susunod na mangyayari. Dali-dali nilang binunot ang kanilang mga tabak habang patuloy na nag-uusal ng mga palipad hangin sa paligid. Nang akmang papasugod na ang mga aswang, bigla naman itong nagsipulasan nang marinig nila ang pagsipol na nagmumula sa bundok. Pagsipol ng mga ito, biglang bumungad sa mukha ni Pipeng ang isang maamong mukha ng babae. Pipeng anak, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Ha? Hindi naman, Ale. Teka lang, bakit kilala niyo ako? Tanong naman ni Pipeng. Ako ang ina mo, Pipeng. Pasensya ka na ha, kung lumaki kang wala ako sa tabi mo. Halika, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa ama mo. Sagot naman ng babae. Nang marinig ni Pipeng ang sinabi nito, ay parabang nagkusang sumama ang kanyang katawan sa babaeng nagpakilalang kanyang ina. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala silang naging gaanong pag-uusap, gawa ng hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Pagdating nila Pipeng sa pugad ng mga ito,
tumambad sa kanyang mga mata ang isang matipunong lalaki na kamukhang kamukha niya.